Hi, dalangin ko na naway, sumainyo ang Espiritu ng Panginoon, gayon din ang pagpapala ng Diyos. Amen. Matthew chapter 6 verse 20, sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Okay, ito ay sinabi ng ating Panginoon sa sermon niya doon sa bundok. At sa previous verses, sinabi ng Panginoon na huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Okay, ang mga kayamanan sa langit, ito yung mga bagay na spiritual tulad ng buhay na walang hanggan at ang katawang panlangit or heavenly body. Ito ang reward sa atin ng Diyos dahil sa ating pananalig kay Jesus Christ na kanyang anak. Ang pag-iimpok ng mga kayamanan sa langit, ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa, pagbibigay or charity. Tulad ng sinasabi sa Lucas chapter 12 verse 33. Sa Romans chapter 5 verse 3 to 4, sinasabi naman na magalak tayo sa pagtitiis ng ating mga tiisin sa buhay tulad ng ating Panginoon. Hindi niya ikinahiya ang kanyang tiniis na hirap doon sa cross alang-alang sa ating mga nananampalataya. Sa Philippians chapter 4, sinasabi naman na magpakatatag tayo sa ating pamumuhay na nakaugnay sa ating Panginoon. At pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kayamanan. Ang mga utos ng Diyos ay kayamanan sapagkat may gantimpala kapag ito'y ating sinusunod ayon sa mga awit chapter 19. Ang kayamanan naman sa lupa ay ang mga material na bagay. Ang mga material na bagay ay temporary. Ito'y nasisira, kinakalawang, ninanakaw at nauubos. Hindi ito katulad ng mga kayamanan sa langit na pangwalang hanggan. Kaya nga sinabi ng Panginoon na huwag tayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. At dito sa sermon ng Panginoon, sinabi din niya na hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So dapat iisang Panginoon lamang ang ating pinaglilingkuran. Ang Diyos lamang na lumalang sa atin ang dapat natin paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Okay, dito sa lupa, kung buhay tayo at may malusog na pangangatawan, mayaman na tayo. Sinabi ng Panginoon na mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. So, mas mahalaga na buhay tayo at may malusog na pangangatawan kaysa mga bagay na temporal, mga bagay na material. Kaya habang buhay pa tayo, huwag tayong magsikap tungkol sa mga bagay na material, kundi magsikap tayo tungkol sa mga spiritual na bagay, mga bagay na panlangit. Sinasabi sa Colossians 3 verse 2 na isaisip natin ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Ang langit, ang tunay nating bayan, ayon sa Philippians 3 verse 20. Ang langit, ang tunay nating tahanan, kaya't huwag natin pag-ukulan ng sobrang pansin ang mga bagay na panlupa. Tulad ng sinabi ko, kung buhay tayo at may malusog na pangangatawan, ay mayaman na tayo. Ang pagkain, inumin at pananamit, ipagkakaloob ito sa atin ng Diyos kung magsisikap tayong hanapin siya, sikapin nating pagharian tayo ng Diyos at mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Kung binigyan tayo ng Diyos ng buhay, bibigyan din niya tayo ng pagkain. At kung binigyan niya tayo ng katawan, bibigyan din tayo ng Diyos ng pantakip nito. Sinabi ng Panginoon na huwag tayong mabagabag or mag-alala sa mga bagay, sa pagkain, inumin at pananamit. Manalig tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang kalooban at ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Sapagkat ang mga ito ay alam ng Diyos na kailangan natin upang mabuhay. Okay, itong kayamanang sinasabi ng Panginoon na nasa langit ay ang buhay na walang hanggan, ang katawang panlangit. Ang katawang panlangit, ang tunay nating kayamanan sapagkat ito'y hindi masisira. Tulad ng sinabi ni St. Peter sa 1 Peter 1 verse 4 na kakamtan natin ang isang kayamanang hindi kukupas, hindi masisira, at di kukupas at ang kayamanang iyay nakalaan sa atin doon sa langit. At sinabi naman ni St. Paul sa 2 Corinthians 5 verse 1 na talos natin na kapag nasira itong tuldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang panlupa, tayo'y may tahanan sa langit.
hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang tahanang ito na hindi nasisira ay ang katawang panlangit. Sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 15 verse 44 na kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ang katawang panlangit ay ang tunay nating kayamanan sapagkat ito'y hindi masisira. Kaya't manalig tayo sa Panginoon at mag-impok tayo ng mga kayamanan sa langit. Ang kayamanan dito sa lupa ay nasisira, kinakalawang, ninanakaw at nauubos. Ngunit ang kayamanan na nakalaan sa atin doon sa langit ay hindi masisira at hindi mananakaw sa atin sapagkat iniingatan ito ng Diyos para sa atin.